Good morning, everybody. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At ako naman po si Brother Froilan Hong. At tulad po ng dati, meron na naman kaming hinihanda sa inyo na napakagandang episode at teachings. At marami ka mga questions and answers ngayon, di ba? Oo, marami. In fact, sinusort out natin magkakapareho. So, iniisa na lang natin yung sagutin. Ang paksa natin ngayon, Brother Froilan, ay tungkol sa hamon sa buhay. Nako, maraming mga pagsubok na dinaranas sa mga tao. Tayo din naman, di ba? Every day, there's always challenges to face, di ba? Tama-tama ho, magpapasko na, maraming hamon talaga. Iba naman yun eh. Ikaw naman, iba ba yun? Iba ho yun. Iba yun. Sinasabi niya, yung hamon. Okay? Pero itong hamon sa buhay, paano po natin ito mapagtatagumpayan? Abangan niyo po ang aming pong episode na ito sa aming pagbabalik. Harvest of Soul. Sa ating paglalakbay sa ating buhay Kristiyano, may mga pagsubok na kayang-kaya natin. Ngunit dumadating ang mga pagkakataong may mga pagsubok din namang hindi natin maalpasan. Mga pagsubok na halos hindi natin mapagtagumpayan. Paano kaya natin haharapin ang hamon ng buhay? Paano kaya natin ito mapagtatagumpayan? Paano haharapin ang lahat ng ating mga hamon sa buhay? Napakarami pong pagsubok ang lahat ng ating dinaranas, hindi po ba? Ito po ay kasama sa ating human nature. Habang tayo po'y buhay, tayo po ay napakarami talagang mga hamon sa buhay, challenges in lives. So, gusto ko pong basahin natin sabay-sabay ang 2 Chronicles 20 verses 1 and following. Ito po ay tungkol po sa isang haring nagngangalang Jehoshaphat. At we read in this particular verse how tremendous army had come against them. So sila po ay lulusubin ng napakarami pong mga pangkat na nag-alyado para sila po ay lusubin. At natural, nang mabalitaan po ito ni Haring Jehoshaphat, siya po ay talagang punong-puno po siya ng takot. Tulad po natin, hindi po ba? Sa tuwing meron po tayong maririnig na mga hamon sa buhay, mga pagsubok sa buhay, meron tayong narinig na hindi magandang balita, ay talagang ang nangyayari po sa atin ay nagkakaroon tayo ng matinding takot, hindi po ba? So, ganun din po ang nangyari sa haring ito. At ano po ba ang kanyang ginawa to face all these challenges in his life? Itong mga hamon sa kanyang buhay. So marami po itong mga steps o paraan o iisa-isahin po natin ang mga paraan na ito. Ang first step is to turn to God on verse 3. So nabalitaan niya po na lulusubin po sila ng malaking pangkat na ito, kaya ano po ang ginawa niya? Pinatawag niya po ang buong bansa at sila po ay nag-ayunot na nalangin. So kaya napakaganda po kapag tayo po ay nasusubukan at meron tayong hinaharap na mga hamon sa buhay. Ang pinakamagandang unang-una po natin gawin at tandaan ay kagad-kagad po tayong manalangin. At makikita po ninyo in the natural, siya po ay natakot pero hindi po niya inayaan na yung takot niya mamayani sa buhay niya, sa kanyang puso, na maghari yung takot, kundi ang ginawa niya, siya po ay, number one, he turned to God. Ang pangalawa po ay be wise, or maging matalino po tayo, maging marunong po tayo kung anong ating gagawin. At ayon po sa James 1 verse 5, if anyone needs wisdom, he must ask the Lord for wisdom. Ito pong wisdom ay karunungang ibibigay sa atin ng Panginoon upang malaman natin kung paano po natin susolusyonan ang ating problema. At ang wisdom din po ay para po tayo ay magkaroon ng tamang desisyon sa buhay. So yan po ay napaka-importante. And he was wise enough to know that he will never win the battle, or no one would survive itong mga challenges natin sa buhay without the interventions of God. Tandaan niyo po yan. Without God's help
hindi po natin kayang harapin ang mga hamon na ito sa buhay. Ang pangatlo po ay go to God in prayer. So, pumili po siya ng mga awit at pagkatapos po sila ay nanalangin. So, ang unang-una po niya ay sumangguni siya sa Diyos. Ayan po. Minsan kasi, mga kapatid, ay bago tayo manalangin meron na tayong problema. Bago magka-problema, kinakailangan po lagi tayo nananalangin sa Panginoon para kahit anuman po pagsubok dumarating sa buhay natin, tayo po ay palagi nakahanda. Tandaan nyo sa Matthew 26 verse 40, sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, to watch and pray. See? To watch and pray. Kasi po, talagang napakarami pong mga talagang paghahamon sa atin ng kalaban, ng daigdig na ito. At ito po ay talagang challenges that everyone has to really face. So, yun po ang susunod na paraan. Ang susunod naman po at pang-apat na step is to praise God. Magpuri tayo sa Panginoon kasi po kapag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, we focus on who God is, the power of God, instead of focusing on our problems, focusing on our difficulties and testings. Napakaganda na magpuri tayo sa Panginoon. So ito po ang kanyang ginawa. Pumili po siya ng mga awit at doon po ay kanyang pinapapuri silang lahat. So nagpupuri po sila. You know, as a charismatic, ako po ay talagang nagbibigay sa inyo ng pagpapatotoo. Why don't you praise God instead of fretting? Why don't you praise God for who He is and what He can do, that He is the God of the impossible and nothing is impossible for Him. If you have difficulties, try praising God. Napakaganda po ang makikita po ninyo mangyayari sa inyo. Ang panglima po na step, listen to God's words. So nang sila po ay nanalangin at sila po ay nagpuri sa Panginoon, mayroon pong word of knowledge na binigay sa kanila. So yung word of knowledge, sinabi po ng Panginoon na bukas ako ang siyang lalaban para sa inyo. All you have to do is just watch. So there is always a word from God every time we pray. So napaka-importante po, we have a listening ear kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Ang pang-anim na step is to confess your inability and also the need of Him. So verse 18 po, nandun po yan. So siya po ay nagpatira pa at siya po ay sumamba sa Panginoon. So napaka-importante po na aminin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko po kaya kung wala po kayo. Napaka-importante po nun. It is when our efforts, resources ends. When we say, Lord, I'm not going to be able to cope up with this without you. Lord, without you, I'm nothing. Sa John 15, verse 7 and following. So, let us confess our inability, ang ating inefficiency, insufficiency, at lahat po ang ating weaknesses kay God. And God takes over when we think and when we release na tayo po ay talagang sumusuko sa Kanya. And then, ang pangpito po is trust in God. So, magtiwala tayo. Proverbs 3:4-6. Sabi doon, lean not in your own understanding, but in everything that you do, acknowledge God. So, magtiwala daw po tayo sa Kanya. Huwag tayo magtiwala sa ating sariling kakayahan at ang Diyos lamang po ang magbibigay sa atin ng tamang paraan. Ang pangwalo, submit. So, the singers before the army, wow! Yung po ang sinabi ng Panginoon, mauuna ang mga awit bago ang kanyang mga kawal. So, that I think is very ridiculous, hindi po ba? But, sa Isaiah 55 verse 8, your thoughts are not my thoughts, says the Lord. The thoughts of God are above our thoughts, His ways above our ways. So, pakumbaba tayo, mag-submit tayo, ipasakop natin sa Diyos ang kung ano man po ang kanyang sinasabi, paniwalaan po natin, magtiwala tayo sa kanyang mga salita. At ang panghuli po ay be obedient. Nakita po ninyo, inobey nila lahat ang sinasabi ng Panginoon kahit na parang ang hirap isipin na ang mga singers mauuna sa mga soldiers. Wow!
Pero yun po ang paraan ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon na, ito'y battle ko. This is my battle. This is not your battle, but I will fight for you. So, they obeyed. And look at what happened. Sabi po dito sa verse 25, ay when they arrived, after that, sinamsam nila lahat ang mga madadala nila at hindi na po kaya nila King Jehoshaphat ang kanyang mga tauhan, ang buong bansa, na kunin ang lahat ng kanilang nasamsam. There is always blessings when we obey. So mga kapatid, nawa, nakapulot po kayo ng magandang aral sa ating pong pagtuturo ngayon, ang tungkol po sa mga hamon sa ating buhay. At ito po'y mapagtatagumpayan natin. Sumunod po kayo sa lahat ng ating ipinangaral ngayon. Marami pong salamat.